Hello guys, for today's video nga pala samahan nyo kami mag road trip. Opo, literal na road trip. Kaya tara! Sa mga oras nga ho nito is mga around 6 PM na. Opo, 6 PM po, hindi po 9 AM. Kami nga ho pala magro-road trip papuntang Samar. Gabi na nga pala kami nagbiyahe dahil alam namin nga abutan kami ng traffic lalo dito sa Manila. A few moments later. Di saan na to? Kalamba. Kalamba? Petron. 2 kilometer na lang tayo. Exit na lang Kalamba. We're here at Kalamba. Exit. Sarap yung string pang kape, no? Mga oras nga ho nito ay pinuntahan talaga namin yung sikat na buko pie dito kasi sobrang sarap. Kaso hindi na namin naabutan dahil sarado na. Lagi nga silang nauubusan. Dito lang yan sa Lipa, Batangas. Wow! Ciao. Nagbibigyan na yan ng bus. We're here at Lazada. Sa mga oras nga ho nito ay kami ay nagugutom na. Sakto namang nandito kami sa Lucena City. Kung di nyo po na itatanong, tumira nga po pala ako dito. Siguro mga more than 2 years din. Kaya naman kabisado ko rin yung lugar dito. Kaya naman tinuro ko kung saan kami madalas kumain ng kaibigan ko dati. Nakakatuwa nga lang balikan dahil nga napakaganda na nga talaga dito sa Lucena. Hindi nga resto o mamahalin yung kakainan namin. Turo-turo lang, umura. Pero talaga namang sulit at masarap. Pero opinion ko lang yun ha. Wow! Lucena City. Orlogs. Yeah. Lucena City. Ito yung mabenta sa kanila, yung arroz caldo na chicken. Yan. Sahog niya, arroz caldo na may chicken na ganyan. Leeg na may ulo. Panabo. Pwede din mang legs. Ito nga pala yung in-order ko, arroz caldo na may laman loob. Additional na nga rin ako ng chicken leg. Mga tayupay. Malapit nga pala ako dito nakatira dati. Diyan lang sa gilid-gilid. Hello sa mga taga Lucena na nakakakilala sa akin dito. Baka naman. Hindi na nga kami nagtagal dahil malayo-layo pa yung biyahe namin. Sa mga oras nga nito, hyper na hyper pa yung driver namin. Mulat na mulat pa. At ito na nga ho yung oras. Madaling araw na nga po pala dito. Kunukwentuhan ko nga si Maki Boy para hindi siya antukin sa pagdadrive. Nakarating na nga pala kami sa bayan ng Bicol. Medyo nga ho, malayo-layo pa yung dadaanan namin papuntang Matnog para makasakay ng barko at makarating sa Visayas. Still away. Sa mga oras nga ho nito mag-aalas 5 na ng madaling araw. Kaya nakapag-decide kami na maghanap na lang muna ng pag-stopover namin para makaiglip kami kahit konti. Nating piliting mag-drive kung talagang di na natin kaya para na rin sa ating safety. 1 eternity later. Ayan, nakapag-charge na din kahit 1 oras lang. Ito nga pala kami sa 7-Eleven nagpahinga. Nakakapagod rin pala kahit hindi ka driver. Ano pa kayang feeling ni Maki Boy? Almost 10 to 12 hours na siyang nagdadrive. Pagkagising nga namin dito sa 7-Eleven, kadami na palang mga tao sa labas. Siguro pinagtitinginan na rin kami dahil nga ho walang tint yung sasakyan namin. Patuloy na nga ho kami nagbiyahe sa mga oras na yan. Alam nyo ba, kaya mabagal kami sa biyahe dahil yung daan dito papuntang Matnog, Sorsogon ay hindi kagandahan talaga yung daan. Maraming lubak. Kaya kung plano ninyong lumaan dito, magdahan-dahan lang kayo. Sa mga oras nga ho nito, hinahanap na namin dito si Mount Mayon. Pero alam nyo ba, ang Mount Mayon pala merong replika. Parating nga ho kasi ng Bicol, meron talagang bubungad sa yung malaking bundok. Kung bago-bago ka nga lang dadaan dito, yung pagkakamalan mo talagang yun na yung Mount Mayon. Pero yun nga po, nagtanong nga ho kami sa mga residente dito kung yun na nga ho yung Mount Mayon. Ang sabi nga ho, yun nga ho ay ang Mount Iriga, replika ng Mount Mayon. Ang sabi po sa amin, malayo-layo pa po yung
Mount Mayon. Kaya nga ho yung mga oras na ito hindi na namin namamalayan. Nasa harapan na pala namin yung Mount Mayon. At ito na nga ho yung inaabangan naming makita. Kaso talaga nga namang totoo yung sinabi nila. Talagang mailap lang magpakita yung Mount Mayon. Natabunan nga ho siya ng mga makakapal na ulap. Pero grabe, talagang kitang-kita mo yung ganda at laki niya. May mga part talaga na makikita mo talaga siya ng buong buo at makikita mo yung hulma niya. Napaka-perfect talaga. Habang papalapit kami ng papalapit, na-amaze talaga kami ng sobra. Grabe, napakataas niya. Sorry naman kung puro Mount Mayon yung sinasabi ko at nasa video. Kahit sino mamamangha sa makakakita nito pag first time talaga. Minsan lang namin ito mapuntahan. Dahil nga hindi namin alam kung makakabalik pa kami ulit dito o makakapasya. Dahil nga naman kasi sobrang layo pagkagaling ka naman talaga ng Tarlac o Norte. Tingnan nyo naman, parang malulula ka naman talaga sa sobrang taas niya sa personal. Sa mga oras nga ho nito, kami nagugutom na. Decide kami na mag-drive-thru na lang. Hintayo pa yung mga antipamigat. Wow! Pagkatapos nga ho namin kumain, eto nakita namin yung spot kung saan nakikita namin talaga yung Mount Mayon. I-share lang namin yung Mount Mayon. Huwag nyo nang pansinin yung mga mukha namin walang ligo. Happy yarn! Nung naglalakbay nga kami, nakita namin tong mga nagbebenta ng kainito. Star apple, kumbaga. Kaya bumili na nga kami. Siguro mga part ng Sorsogon na to. Kaya naman naisipan ko ako na muna yung mag-drive at para makapagpahinga si Maki Boy. Dahil mamaya, mas malayo na naman yung ida-drive niya. Sabi ko sa kanya, enjoyin niya muna yung view. O kaya naman matulog siya kahit sandali lang. Nung nakapagpahinga nga siya, ginising ko na siya dahil nandito na kami. Few inches later. So ayun nga, nasa ticketing booth na nga po kami ng Matnog, Sorsogon. Pumila na nga sila Maki Boy para kumuha na ng ticket. Mga oras nga nito, ako'y naiinip na kaya napabidyo na ako sa sarili ko. Kita ko kasi grabe na 2 days nang walang ligo. Kaya ayan, update ko kayo. Bye! Sa mga oras nga ho nito, papunta na nga kami sa sakayan ng barko. Alauna na nga ito ng hapon. Dito nga ho, tumigil kami sa may Coast Guard. May binigay nga lang kaming ticket dito para makaakyat na kami. At ito nga ho, paakyat na nga kami papunta sa mga barko. First time ko talaga makakita ng mga nagdadaong mga barko. At sasakay kamo. At eto na nga ho, nakapila na nga ho kami. Nahanap namin yung barkong sasakyan namin. Pero nung nakita ko tong isang barko, namangha ako dahil nga sa laki ng mga sinasakay niya. Gaya ng mga truck, ganun. Eto na nga ho pala yung ticket namin. Libre na nga pala ang driver kung magbabayad ka sa ticketing booth. At eto na nga ho yung sasakyan naming barko. Light ferry. Hindi ko na nga maalala kung magkano ulit yung banayaran namin sa ticketing booth. Pagkakaalala ko ay mga nasa 3,000 lang yata. Basta libre po ang driver. Tali-tali. One eternity later. At ito na nga ho, nakapark na kami ng maayos at pinaakyat na rin kami sa taas para doon na raw magpahinga. Dito lang magre-register tapos maghahanap kami ng mapupwestuhan. At nang makita nga namin yung mga bata dito at sila tatay, nangihingi lang ng kung ano, barya o pagkain, ganon. Grabe, mamamangha ka talaga dahil sa galing nilang sumisid. At eto na nga ho, nagkakagulo kami dahil nga naghahanapan kami ng barya para may maihagis sa kanila. Uy, grabe ka! Lapit lang yun sir. Doon. Dami nun. Di... Makukuha nila? Hindi ko alam. Makukuha yun yung grabe yung bata. Sumo. Nakuha ba nila lahat? At eto na nga
ho, dahil aalis na nga ho yung sasakyan namin, nagharap na kami ng mga pupwestuhan at ng mga pagpahinga na rin kami. Ito nga ho pala yung pahingahan dito. Medyo nga ho nahihilo na ako sa mga oras na ito. Dahil nga po sa sobrang lakas nga ng alon, akala mo tataob na yung barko Hindi rin ako masyadong nakatulog o nakapagpahinga dahil nga ho sinasabayan pa ng malakas na hangin. Nang hindi nga ako makatiis, ako'y bumangon na. Tinignan ko na lang yung dagat o yung paligid. Tingnan ko kung malapit na nga ba kami sa isla. At nung napagmasdan ko nga ho yung dagat, nawala yung takot ko. Namangha ako sa ganda. Namang napakaganda at napaka-calming niya pag nakikita mo siya ng personal. Isa rin pala, kaya ako nakapag-video baka makasertihan nga lang makakita ng dolphin o ng pating. Ito na nga ho yung hinihintay ko. Bali nakarating na nga ho pala kami dito sa Alin, Samar. Mabot din pala ng 2 oras yung biyahe. Kahit pala dito may mga bata rin sumisisid pag hinagisan mo talaga ng mga baril. Touchdown, Samar. Alin. Where about you? Alin, Samar. Pagbaba nga namin ng barko, babiyahe pa ulit kami. Papunta naman kami sa Basay, Samar. Doon kasi yung kaibigan namin nakikitain namin. Bali magmula nga pala dito sa Alin ay siguro mga 7 o 8 oras pa yung aming babiyahiin. Kaya naman aabutan talaga kami ng gabi. Parating na nga pala kami dito sa resort kung saan kami mag-i-stay ng panandalian lang. Hindi na nga pala ako nakapag-video nito dahil sa sobrang pagod at antok. Update ko na lang kayo bukas. Gumising nga kami ng maaga ni Maki Boy para makita namin yung view ng resort kung saan kami nag-check-in. Nang makaligo na nga kami sa dagat ng Samar. Dito na nga matatapos yung part 1 naming video. Sana supportahan niyo pa rin kami sa susunod naming mga video.